ang nasa isip ko lang, kailangan kong umalis, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumita para sa pamilya. Akala ko simple lang. Pupunta ako sa ibang bansa, magtrabaho, mag-iipon, magpapadala ng pera, tapos uwi na rin. Pero hindi ko alam na kasama pala sa pag-alis ang maraming bagay na hindi ko kayang bilhin ng kahit gaano kalaking sweldo. Kasama pala sa pag-alis ang pangungulila. Pero kailangan mong pigilan dahil ayaw mong marinig ng pamilya mo na nahihirapan ka. Araw-araw gigising ako ng maaga, magtrabaho, mapapagod. Minsan, kahit masama na ang pakiramdam ko, papasok pa rin ako. Kasi kapag hindi ako nagtrabaho, may mga pangarap na hindi matutupad. May mga bayarin na hindi mababayaran. May mga taong umaasa sa akin at higit sa lahat, may pamilya akong naghihintay. Pero alam mo kung ano ang pinakamasakit? Yung kapag video call namin at sasagot ako, "Oo naman, okay lang ako." Kahit ang totoo, hindi na ako okay. Pagod na ako. Namimiss ko na sila. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang marinig ang tawanan nila nang hindi galing sa cellphone o video call. Gusto kong makasabay sa hapagkainan. Gusto kong mayakap ang mga anak ko at ang magulang ko. Gusto kong makasama ang mga magulang ko habang tumatanda sila. Pero hindi ko magawa. Kaya ang tanging kaya kong ipadala ay pera. At minsan, naiisip ko, sana pwedeng ipadala rin ang yakap. Sana pwedeng ipadala rin ang pasensya. Sana pwedeng sabihin sa isang sobre, "Ma, mga anak, nandito ako. Hindi ko kayo nakakalimutan. Kunting tiis pa." Pero hindi pwede. Kaya nagtitiis ako kahit masakit, kahit malungkot, kahit minsan pakiramdam ko nauubos na rin ako. May mga taong nagsasabi, "Ang swerte mo naman nasa abroad ka." Hindi nila alam, hindi lahat ng nasa abroad ay masaya. May OFW na nakangiti sa litrato o sa video pero umiiyak kapag mag-isa na. May mga OFW na may bagong gamit ang pamilya pero siya mismo ilang taon nang hindi nakakabili para sa sarili niya. May OFW na nagpapadala ng pera pero sa birthday ng anak niya. Pero hindi niya kasama ang anak niya sa mismong araw na yon. May OFW na tumatanggap ng mensahe na, "Miss na kita." At ang tanging may sasagot niya ay, "Miss na rin kita." Kahit ang gusto talaga niyang sabihin ay, "Anak, ma, gusto kong nang umuwi. Pero hindi pa pwede. Kailangan ko munang tapusin ang laban. Kailangan ko munang tuparin ang pangarap. Kailangan ko munang siguraduhin na balang araw, hindi na kailangang mangibang bansa ang mga anak ko para mabuhay ng maayos." Kaya kung may isang bagay kong gustong sabihin sa pamilya ko, ito yun.
Patawad kung maraming araw ng buhay ninyo ang hindi ko nasasaksihan. Patawad sa mga birthday na wala ko. Sa mga Pasko na boses ko lang ang naririnig nyo. Sa mga yakap na sa screen lang natin nagagawa. At patawad kung minsan kapag tinatanong nyo kung kailan ako uuwi. Ang sagot ko ay hindi ko pa alam. Pero sana malaman nyo, bawat araw na malayo ako sa inyo, ay araw na pinipili kong kayo ipaglaban. Hindi ako nandito dahil gusto kong malayo. Nandito ako dahil mahal ko kayo. At kung minsan man ay makita nyo akong pagod, huwag ninyong isipin na nagsisisi ako. Dahil kahit mahirap, kahit masakit, kahit ilang gabi pa akong iiyak ng tahimik, pipiliin ko pa rin kayong mahalin. Pipiliin ko pa rin kayong suportahan. Pipiliin ko pa rin ang pangarap natin dahil balang araw, darating din ang araw na hindi kailangan ng video call. Hindi na kailangang sabihin ang miss na kita. Dahil magkakasama na tayo at sa araw na yun, hindi na ako magpapadala ng pera. Ang ipapadala ko na lang ay ang sarili ko. Ang mga yakap na matagal kong inipon, ang mga halik na matagal kong ipinagkait, at ang lahat ng oras na nawala habang ako ay malayo. Ako ang OFW, mapagod pero lumalaban, malayo pero hindi nakakalimot, nangungulila pero hindi sumusuko. Dahil sa bawat hakbang ko rito sa ibang bansa, may mga taong kasama ko sa puso ko. At sila ang dahilan kung bakit kahit gaano kahirap, uuwi pa rin ako para sa inyo.